Magandang araw kaibigan. Alam kong napaka-busy mo ngayon at ang bawat oras ay napakahalaga. Kaya naman nais kong hiramin ang ilang minuto ng iyong oras upang iyong mapakinggan ang napakahalagang mensaheng ito tungkol sa simpleng kaparaanan ng kaligtasan o 100% na katiyakan ng kalangitan. Kaibigan, ito'y hindi tungkol sa relihiyon o sa kung ano pa mang bagay, kundi ito ay tungkol sa 100% na katiyakan ng kalangitan. Alam nating lahat kaibigan na darating tayo sa tinatawag nating kamatayan. Hindi natin alam kung kailan, saan, o paano, pero alam natin na darating ito. Ang tanong ngayon kaibigan, pag ang kamatayan ay dumating, sigurado ka na ba na 100% sa langit ka patutungo? Kung sakaling hindi pa, kaibigan, nais kong malaman mo na ang Bible, ang salita ng Diyos, ay mayroong tinuturong paraan upang tayo ay makatiyak na 100% sa langit tayo patutungo. Ano ang kaparaanan yon? Una, dapat nating malaman kung sino at ano tayo sa harapan ng Panginoon. Ang sabi ng Bible sa Romans 3 verse 23, lahat tayo ay makasalanan. Ako at ikaw ay makasalanan. Sino tayo sa harapan ng Diyos? Tayo ay makasalanan. Pangalawang bagay na dapat nating malaman, merong kabayaran ang ating kasalanan. Ang sabi sa Romans 6 verse 23, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ang ibig sabihin ng kamatayan ay pagkahiwalay. Merong dalawang uri ang kamatayan, kamatayang pisikal at ang kamatayang espiritual. Ang kamatayang pisikal ay ang pagkahiwalay ng kaluluwa mula sa katawan. Ang kamatayang espiritual naman ay ang pagkahiwalay ng tao mula sa Diyos. Kaibigan, ang kamatayan na tinutukoy dito ay ang kamatayang espiritual. Sa makatuwid, ang pagkahiwalay ng tao mula sa Diyos. Na ang ibig sabihin ang tao ay nahatulan ng walang hanggang kaparusahan sa impyerno. Kaya kung tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, tayo ay patutungo sa impyerno sapagkat ito lamang ang kabayaran ng ating kasalanan. Pangatlong bagay na dapat nating malaman kaibigan, sa kabila ng lahat ng ating mga kasalanan, si Kristo ay namatay para sa atin. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 5 verse 8, noong tayo ay makasalanan pa, si Jesus ay namatay para sa atin. Siya ay namatay, inilibing at muling nabuhay alang-alang sa ating mga kasalanan. Sa makatuwid, si Kristo na ang nagbayad ng dapat nating bayaran. Pang-apat na bagay na dapat nating malaman kaibigan, kailangan nating tumawag sa pangalan ng Panginoon. Kung si Jesus na ang nagbayad ng lahat ng ating mga kasalanan, ang tanging bagay na gagawin na lamang natin ay ang tumawag sa Kanya. Ang sabi ng Bible sa Romans chapter 10 verse 13, sino man ang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Kaya ano ang dapat nating gawin? Kailangan nating tumawag sa pangalan ng Panginoon. Panglimang bagay na dapat nating malaman, paano tayo tatawag sa Panginoon? Ang sabi sa Romans chapter 10 verse 9, kung ipapahayag natin sa ating bibig at paniniwalaan natin mula sa ating puso na si Kristo ay binuhay mula sa mga patay, tayo ay maliligtas. Sa makatuwid, sa pamamagitan ng panalangin. Kaibigan, nais ng Panginoon na iligtas ka kung ikaw lamang ay sasampalataya sa ginawa ni Kristo para sa iyo. Kung tayo ay mananalangin ng pagsisisi ng mga kasalanan at pagtanggap sa Panginoon bilang sariling tagapagligtas. Kaya naman kaibigan, nais kong anyayahan ka sa isang maikling panalangin ng pagsisisi at pagtanggap. Ipipikit natin ang ating mga mata, iyuyuko ang ating mga ulo at susundan mo lamang ako sa isang maikling panalangin. Kaibigan, ikaw pa rin ang nakikipag-usap sa Panginoon, gagabayan lamang kita. Tayo ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat po na nakilala ko na ako ay isang makasalanan at nahatulan patungo sa impyerno. Subalit ako po ay nagpapasalamat na si Kristo Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay
alang-alang sa aking mga kasalanan. Ngayon pong oras na ito, pinagsisisihan ko po ang aking mga kasalanan at tinatanggap ko po si Kristo Jesus bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kaibigan, maraming salamat sa pagsunod mo sa panalangin. Pang-anim na bagay na dapat nating malaman ay ang katiyakan ng ating kaligtasan. Ang sabi ng Bible, kaibigan, sa Romans chapter 8 verse 1, wala nang hatol ang sino mang na kay Kristo. Ganon din ang sabi sa John chapter 1 verse 12, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay pinagkalooban na ng karapatan at kapangyarihan na maging anak na ng Diyos. Sa makatuwid, ano ka na ng Diyos ngayon? Anak. Kaibigan, lahat tayo ay nilikha ng Diyos, pero hindi lahat ay anak niya. Sino lang ang mga anak? Yung tumanggap lang sa Kanya. At kabilang na tayo doon. At kung ikaw ay anak na ng Diyos, kabilang ka na rin sa pamilya ng Diyos. At kapag ang isang anak ay uuwi sa kanyang tahanan, saan siya uuwi? Sa tahanan ng Diyos sa langit. Kaya nga ngayon, sigurado na natin na anytime dumating ang tinatawag na kamatayan, sigurado natin ang ating uuwian, yun ay walang iba kundi sa langit. Hindi dahil magaling tayo, mabait, matalino, mayaman, o kung sino man tayo dito sa lupa, kundi dahil sa Panginoong Hesus na tinanggap natin bilang ating tagapagligtas. Kaibigan, huwag mong kakalimutan, si Kristo lamang ang tanging daan patungong langit. Wala nang iba. Ngayon tinanggap mo siya bilang iyong tagapagligtas, kaya anumang oras dumating ang kamatayan, sigurado mo na ang iyong patutunguhan. Yun ay walang iba kundi sa tahanan ng ating Ama sa langit. Kaibigan, maraming salamat sa iyong pakikinig. Naway, huwag mong kalimutan na tanging si Kristo lamang ang tanging tagapagligtas at wala nang iba. Maraming salamat.